Kabilang po si dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa 11 inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Kagnay po yan ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa training sa Aurora. Saksi si Marie Zumal. Mahigit 2 linggo matapos ang trahedya sa Aurora na kumitil sa buhay ng Ateneo de Manila basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, inilabas ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 11 pangalan na inarekomenda nila sa DOJ na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Sa Section 14A ng naturang batas, may pananagutang kriminal ang mga aktwal na nagplano o lumahok sa hazing kung nagresulta ito sa pagkamatay. Ang dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Inirekomendang ireklamo ang nagbitiw na head coach na si Tab Baldwin at 10 pang miyembro ng coaching staff, student manager, physical therapist at mga utility o ball boy. May 3 elementong bubuo sa Anti-Hazing Act. Una, ang physical o psychological suffering. The victims are exposed to hazardous open sea environment characterized by rip currents, strong waves, and varying sea depths. This one is very clear as there is the presence of death of 2 individuals. This is a clear case of physical suffering under the law. Pangalawa, ito ay prerequisite para matanggap o magpatuloy ang pagiging miyembro ng isang organisasyon. 20 athletes were present during the activity but that only 17 would eventually be in that final list submitted to the UAA. Meaning there would be 3 members eliminated, and it appears from the evidence gathered by the CIDG that this activity was made precisely to screen or as a requirement for entrance into that list. At pangatlo, ang pisikal na aktibidad na pinagawa sa mga student athlete. Itinuloy pa rin daw ang aktibidad kahit nagpahayagan 5 sa mga manlalaro na hindi sila marunong lumangoy. Tinanong niya ang mga players nila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip current. Mahirap dito ang paano mo tuturuan ng hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Ayon kay Secretary Remulla, maaari raw sanang naiwasan ang trahedya dahil lumalabas sa investigasyon ng CIDG na noong 2016 ay may kapareho na ring team building activity na nangyari na inorganisa si Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team kung saan may muntikan na rin daw malunod. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pinasasampahan ng reklamo. Hindi kasama sa inirekomenda ng CIDG na ireklamo ang universidad, pero hindi pa raw sila tuluyang absuelto sa kaso. We are just looking into the criminal aspect, but definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the 2 individuals. Ayon kay Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon, patuloy silang makikipagtulungan sa iba pang ahensyang nag-iimbestiga sa trahedya. Kumpiyansa raw silang matitimbang ng patas ang lahat ng detalye ng insidente sa pamamagitan ng tamang proseso. Pinaninindigan din ng Ateneo ang commitment nito para isulong ang accountability at kapakanan ng kanilang mga estudyante, habang patuloy na pinalalakas ang mga reformang ipinatutupad nila para hindi na maulit ang trahedya. Humarap naman kanina sa National Bureau of Investigation ang presidente ng Ateneo na si Father Roberto Bobby Yap. Isinumite niya ang mga dokumento na pinasabina ng NBI. Ayon sa ating source, sinagot daw ni Yap ang mga tanong ng NBI agent on case, bagamat may ilang tanong na hindi niya direktang sinagot. Humarap din siya sa media pagkatapos. We have been since day 1 with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Nauna nang humarap sa NBI si Tab Baldwin. Ayon sa source, 4 na tanong lang daw ang sinagot niya at isinumite na lang ang kanyang sworn affidavit. We will be fair, we will be professional dito. Kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan. Ako si Marie Zumal ang inyo, saksi